Nabalisa ako nang bumalik sa baba at napansin agad yun ni Felisa. Okay ka lang ba? Tanong niya. Tumango lang sa kanya at ngumiti ng mahina. Hindi ako makapaniwala. It's been 6 years since I saw him. But I know him kahit tumalikod pa siya ay kilalang kilala ko na. Bakit siya nandito? At bakit pinagtagpo kami ng tadhana kung kailan naka-move on na ako sa nakaraan? Napabuntong hininga na lang ako at pinagpatuloy ang pagtatrabaho. I should pretend na hindi ko siya kilala para layuan niya ako. Besides, it's been 6 years. Marami na nagbago sa akin. Nagpalit din ako ng style ng buhok. Kinulot ko to't sana hindi niya makilala na ako yun kasi ayoko may masabi siyang masama sa akin. Alam kong siya yung nagpalaya sa mama ko 6 years ago. Gusto kong magpasalamat sa kanya but he need to move on. May ginawa akong masama sa kanila and I'm really sorry for that, Mr. Guevara. Anong ginagawa mo dito? I thought VIPs here are just for VIP room, right? Salvador said. Napatingin kaming lahat sa dalawa na makita namin na nandito nga si Miguel. May gusto lang akong linawin dito, Salvador. Ngumisi siya habang nakatingin sa name card na nakapin sa uniform ni Salvador. Trust what you see. You're not welcome here. Makakabalik ka na. Ngumisi Salvador. Tumingin si Miguel sa paligid at nang magtamang aming mga mata ay umiwas ako ng tingin at nagpatuloy sa aking ginagawa. Tama ka, I'm going back now. Rinig ko sabi ni Miguel at bumalik sa VIP room. Nilapitan ko kaagad sa Salvador at hinawakan sa braso para mapansin niya ako. Bakit mo ginawa yun? Pwede kang masisanti niyan, bulyaw ko. Huwag kang mag-alala, Marie. Hindi kayang gawin ng amo natin, sabi niya habang ginulong buhok ko. Kaya niya kaya yun, remember? He's the boss? Sabi ko tumawa siya. Ano ka ba, Marie? Sa gwapo kong ito. Kaya niya akong sisantihin? Baka maubos ang customer kapag nawala ako. Nakaramdam ako ng pananabik na suntukin siya, pero agad din siyang tumakbo palayo. See you, Marie, sabi niya habang nagtakbong natawa. Napailing na lang ako sa kakulitan niya. Iniisip na mamaya ko na gagawin ang binabalak ko. After ng shift ko nakita ko yung amo namin nakausap si Miguel. Aalis na sana ako ngunit tinawag ako ng boss ko. Miss Gordon, lumapit ako sa kanila ngunit agad namang nagpaalam itong si Miguel at umalis. Thank you for saving our night, Miss Gordon. I can promote you for what you did. Nagagalak na wika niya. Pardon, sir? I want you to be a part in our kitchen, Miss Gordon. Magiging chef ka pero kailangan mo pa rin sanayin. Sinabihan ko ng ating chef na tulungan ka upang makayanan ng trabaho sa kusina. Ngumiti siya sa akin. Napatalon ako sa tuwa at gustong-gusto ko na yakapin ng boss ko. Sa sinabi niya, ngunit pinigilan ko ang sarili ko. In just one night, I am promoted. Congrats, Nak! Natupad ng pangarap mo. Chef ka na at sa isang cruise ship pa sa Spain. I'm so happy for you. Ikukwento ko to sa nanay mo. Tita Rhea shouted. Dali-dali ko kasi agad ikinuwento sa tita ko ang magandang balita. Naluluha ako habang sinasabing magandang balita. Masaya din sila para sa akin. Kamusta na po si Mama, Tita? Nakakatulong po bang pagte-therapy sa kanya? She nodded multiple times. Oo, Nak. She's recovering dahil sa pagsisikap mo at saka nga pala, Nak. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano po yun? Wika ko kahit alam ko nang sasabihin niya. She always saying that if they have problems with money. Yung utang ko kasi kay Aling Cora. At saka yung pangbayad sa kuryente at tubig dito. Kasi malapit na yung due date. Opo, pag bumaba na po kami magpapadala po ako agad bukas. Sabi ko sa kanya habang tinitingnan ng ATM ko. Naku, maraming salamat talaga anak. Hulog ka ng langit sa amin. Nginitian ko na lang siya at nagpaalam na sa kanya dahil sa inaantok na rin ako. I am planning to buy a house and lot in Manila. Ayoko magtagal doon sina tita at mama. Pagkatapos ng kontrata ko dito, uuwi agad ako at itatayo ko ang pangarap kong bahay. Napangiti ako sa naisip ko dahil malapit ko nang makamit ang pangarap ko. Do you see him? He's hot. Naririnig kong bulungan ng mga kasama ko sa trabaho. Tatanungin ko sana kung sino yung tinutukoy nila, ngunit nakita ko nang pumasok ito sa dining room. Muling nagbalik ang mga alaala niya at kinalulungkot ko at nagigilty sa mga nangyayari. Sinusuri ko siya. Ang bilis niyang lumaki. Naging isang napakagandang lalaki nagpapa-fall sa bawat babae. Makalaglag pa ang tiika nga nila
And that makes sense why my coworkers are busy fantasizing this man in front of us. Nagtama ang tingin namin. He looked so shocked. Akmang lalapit siya sa pwesto ko kaya agad-agad akong umalis doon. Hindi ko siya kayang harapin. Tanya, hindi na ako lumingon pa at tumakbo na ako at nagtungo sa hagdan. Mr. Guevara, bakit ka tumatakbo? Sinilip ko kung sino yung humarang kay Miguel at nakita kong boss ko. Hindi siya pinansin ni Miguel at umalis na lang kaagad. Nagmamadali akong bumalik sa kwarto ko. Ilang minuto pa tumunog ang bell na hudyat na nakarating na kami pabalik ng Spain. Ibig sabihin din ito sa mga trabahador dito ay magkakaroon kami ng day off. Paglabas ko'y nakita ko kaagad si Salvador. Napangiti ang kanyang bibig nang makita kong naglalakad palapit sa kanya. May plano ka ba sa paglabas natin dito? Tanong niya sa akin. Nagkibit balikat ako at tumalikod para magtanong din sa kanya. Ikaw? Well, gusto kong bisitahin ng ilang tourist spot dito. Gusto mong sumama? Siyempre naman. Wala rin naman akong gagawin eh. And hindi pa nga ako nakaka-visit sa mga tourist spot dito. Sa ilang buwan nakakulong lang ako at hindi masyadong makagala sa buong syudad. Great! Susundin kita mamaya, he said. Hindi na, magkita na lang tayo sa coffee shop dyan lang sa malapit. Sabi ko na lang sa hiya sa kanya. I insist, Marie, he pleaded. It's our turn, Marie, tara na. Sabi niya sa akin at excited nang kinuha ang gamit niya paalis. Ang hangin ay bumubulong at dumadampi sa aking balat. Ang gabi maraming bituin at ang mga ilaw sa kalye. I smiled when the thoughts of it was with me. Pupunta kami sa bar na sikat dito sa Barcelona. Nakasuot ako ng isang off-shoulder dress at stilettos dahil sinabi ni Salvador na ito isang mataas na kalidad na bar. At tanging mayayaman lamang ang maaaring magkaroon ng kanilang pangalan sa listahan ng bisita upang makapasok. Tutuloy pa ba tayo? Paano ka nakapasok sa guest list ha? I asked. Basta ako nang bahala sa'yo, Marie. Don't you trust me? Ilang buwan na tayong magkatrabaho, no? Binigyan niya lang ako ng assurance smile at nagpatuloy sa paglalakad. Ano nga ulit ang pangalan ng bar? Tanong ko na makarating kami sa mga taong lugar. Mutis Bar. Buntis? Mutis, Marie. Natatawa niyang sabi at akay sa akin ang papasok kami sa isang pasilyo na madilim. Are you sure na dito ang daan natin? Tanong ko na nahalata ko nag-iikot-ikot lang kami. I'm sure, Marie. We're part in the maze. They did this para maligaw ang mga nagtatangkang gumawa ng masama dito dahil ang mga tao sa bar na yun ay mayayaman. Sabi niya sa akin at tumigil kami sa isang pintuan na may 2 guard na bantay. Su nombre, senyor. Your name, sir? The one guard asked. Salvador Guevara. Pakaramdam ko, tumigil ang buong mundo ko sa narinig ko. Kaya pala isa siya sa mga nasa guest list dahil isa siyang Guevara. Bienvenido en Bar Mutis. Welcome in Bar Mutis, the guard said and opened the door. Tara na, Marie, sabi niya sabay hila sa akin. Pumasok na kami sa bar and still shocked. Gusto ko magtanong pero I'm lost for words. Ito'y dinisenyo tulad ng isang 1920 sa New York. Naritong spiral na hagdan. Ang mga kisame gawa sa ginto. The bars made soundproof kaya wala tayong naririnig sa labas kanina. Tumingin ako sa paligid at nagulat ako sa nakita ko. Ibinaling kong tingin ko sa kanya. Isa kang Guevara? I asked. Oo, bakit? Anong meron sa apelyido ko? He looked so confused. What is your relationship with Miguel Guevara? Tanong ko sa kanya. He looked at me confused. Tinitigan ko siya ng mabuti. May hawig nga sila ni Miguel but mas kamukha niya si Connor. Kapatid ko siya, Marie. May ngiti sa labi niya. Akala ko nakalimutan mo na kami. Dugtong niya tumawa. Bakit mo tinago sa akin na ikaw nga yan? Hindi ko mapigilang mapaluha at hampasin siya sa braso. Niyakap niya ako ng mahigpit habang natatawa pa rin. Hinampas ko siya ng ilang beses sa braso. At bakit ka nagtatrabaho bilang waiter kung ikaw ay isang Guevara? Tanong ko. Pinapabantayan ba ako ng kuya niya para pagbayarin ako sa kasalanan ko 6 years ago? Naramdaman kong pananakit ng puso ko't nanghihinang mga tuhod ko. Matutumba na sana ako ngunit naalalayan niya ako. Gusto ko lang at saka ako may-ari ng cruise ship. Laglag pa nga ako siyang tiningnan. What the heck? Magtatanong pa sana ako ngunit inaya niya ako ng umakyat. Come on, let's have a drink. I don't want to ruin this night, sabi niya sa akin at ngumiti.
Pagpasok namin sa nag-iisang pinto rito sa itaas ay ang malakas na tugtog at hiyawan ng mga tao. There's a wild crowd in the dance floor and some tables around. May grupo ng kalalakihan na lumapit sa amin at kinawian si Salvador. Bro, we didn't expect you to come here. Nakipagyakapan pa si Salvador sa mamang lalaki at sa iba pa. Oh, you have a girlfriend? Tingin sa akin ng isa pa niyang kaibigan. Hindi, kaibigan siya. Nagkita kami sa cruise ship. Sabi niya at nilagay niya yung kanang kamay niya sa balikat ko. Pinilit kong umiti kahit na nako-conscious ako dahil sa paghawak sa akin ni Salvador at ang mga mata nitong grupo ng mga lalaki nasa amin. Salvador, you have a taste, ha? By the way, I'm Leo. Pakilala ng isang naka-blue na polo. I'm Vince. Axel, yo. I'm Andre. Nice to see you. Guys, meet Marie. They're good, they have their own girlfriends. Nagsimulang kasiyahan nilang magkakaibigan. Hinihiling ko naman na sana nandun ang isa sa mga girlfriend nila and I saw two girls looking at their own phones while drinking a margarita. Nagsimula ulit ang pakilala session and I meet Michelle and Jasa, Leo and Vince's girlfriend. Isa rin silang Pinoy yung nagbabakasyon dito sa Barcelona. I felt out of place kasi sa itsura nila. They are filthy rich and I can't be with these people. Try this one, Marie. Don't worry, hindi naman nakakalasing yan. Sabi ni Salvador sa akin habang inaabot ang isang drink na kulay blue na may lemon sa gilid. Thanks, sabi ko. Hindi ko naman masasabi na first time kong uminom pero sa tingin ko'y okay lang. Hindi naman daw ito nakakalasing at may tiwala ako sa kanya. I tried to taste it. Hindi siya mapait or pangit ang lasa gaya na inaasahan ko. Masarap naman siya kaya tinuloy kong pag-inom. Masarap hindi ba? Isa to sa pinaka-the best mojito sa mundo. Sabi ni Salvador habang umiinom ng biro niya. So kailan pa kayo magkaibigan ha? Tanong ni Axel. Since I start working in the crew, sagot ni Salvador sa kanya. Ilang buwan na pala eh, at saka bakit ba bumagsak ka sa pagiging waiter ng crew mo? Pwede mo namang i-manage na lang, hindi yung mag-waiter ka pa? Wika ni Leo. I'm bored and beside, I want to try it. Walang nakakilala sa totoong ako, maliban kay Marie. Ngungi si Salvador. Kung hindi tayo pumunta dito, hindi ko malalaman. Nakaramdam ako ng inis dahil alam kong niloloko niya ako simula pa nung una. Sabi niya sa akin dati nang wala siyang kakilala noon kaya siya nakipag-close sa akin. I smell love quarrel here. Jessa said and laughed. Naku, bakit hindi mo ba sinabi? Akala ko ba friends kayo? Vince laughed. Shut up, Vince. Sabi niya at malamig na tinitigan siya. Binaling niyang tingin niya sa akin kaya nagpa siya akong pumunta sa comfort room. Excuse me? Pupunta ako sa comfort room. Sabi ko't nag-walk out. Hindi naman ako pwede magtagal doon at baka sumabog ako at masabing ginawa niya sa harap ng mga kaibigan niya. Ayoko naman siyang mapahiya. Nahanap ko naman kaagad ang comfort room. Hinanap kong sarili ko sa salamin at tuminga ng malalim. Kailangan kong kumalma at harapin sila. Ilang oras na lang naman at uuwi na rin kami mamaya kaya konting tiis na lang. May babaeng pumasok ngunit hindi ko yun pinansin. Maybe she just going to pee. May phone rang, tiningnan ko naman agad ang bag ko at kinuha ang phone ko. May naramdaman akong panyo na may kakaibang amoy na dumapo sa mukha ko nung sasagutin ko na sana yung tawag. Sinubukan kong lumaban pero sobrang lakas niya. Sleep well, sleeping beauty. And everything went black. Kumakantang mga ibon at umihip ang hangin. Iminulat kong mga mata ko at nakita ko nasa anonymous room ako. Nagmamadali akong bumaba sa kama at naghanap ng pinto para makatakas. Nang makita ko ito'y nakita ko nakalak ito. Ang daming pumapasok sa isip ko. Suot ko pa rin yung damit na sinuot ko sa bar. Did Salvador plan this? Bakit kailangan niya gawin ito sa akin? Hindi ako mayaman for ransom. What I am going to do? Pagbabayarin ba nila ako sa kasalanan ko 6 years ago? Pero bakit ngayon lang at hindi pa dati? Kung hindi si Salvador, sino maaari maging suspect? Iiyak na sana ako pero pinigilan ko sarili ko sa pag-iyak. Hindi pa itong oras para hayaan kong tumulong luha ko. Sumilip ako sa bintana ng kwarto at nakita kong dagat at buhangin. I felt the familiar sea breeze and the place. I think I am in Cebu right now. Bumukas ang pinto at nakita kong babaeng kumidnap sa akin. Sino ka? Tanong ko't ngumisi siya. Gusto ka makita ni boss. Nagdala ko ng damit para sa'yo para makapagpalit ka.
Nandyan ang banyo, hihintayin ka namin dito. Sabi niya nang hindi sinasagot ang tanong ko. Sino ka ba? At sinong boss yun ha? Paalisin niyo na ako dito at hindi ako mayaman. Sigaw ko't sinubukang dumaan sa pinto, ngunit pinigilan nila ako. Hindi kami nakatanggap ng order para sagutin yung mga tanong mo. Ayaw ko nang daanin ka pa sa dahas para lang maligot magbihis ka. Napalunok ako. Nakita ko may kukunin siya sa likod niya. Sa sobrang takot ko na baka baril or kutsilyong kukuhanin niya, inagaw ko sa kanyang paper bag na naglalaman ng damit sa kamay niya. Fine! Sabi ko't naglakad na papuntang banyo. Imbis na maligoy naghanap ako ng bintana para makatakas. Ngunit isang maliit at may bakal pa na nakaharang doon. Hindi ako makakatakas gamit ang mga bintana. Kinalma kong sarili ko na tatakas ako sa islang ito. Sinunod kong utos nila ay take a bath and start cleaning myself. Gusto kong malaman kung sinong tunay na nasa likod nito. Agad kaming lumabas at giniya ako sa isang dining room kung saan may telecom at pagkain. Akala ko ba nandito siya? Bakit telecom lang? Sumabog ako. Lumipad na siya pabalik na Manila habang naliligaw kami. Ilang oras na lang babalik na siya. Dayan, is it Tanya? A voice comes from telecom. Sumagot naman ang babaeng nag-kidnap sa akin. My kidnapper's name is Dayan. Yes, sir. Tanya, I'm sorry for doing this. Sino ka? Bakit kilala mo ko? I blurted. Calm down, I just want to ask you something, sabi niya. Natahimik kami saglit at lumabas ulit ang boses niya. Kilala mo ba kung sinong daddy mo, Tanya? Nagulat ako sa tanong niyang yun. Sabi ng nanay ko, iniwan daw kami nung bata ako. Hindi ko alam ang buong kwento. Hindi ko naman na-question yun kay mama kasi bahid sa kanyang mukha ay nasasaktan pa rin siya sa pag-iwan sa amin ni papa. I could not hate my dad pero wala akong lakas ng loob para hanapin siya kasi baka masaktan ko si mama. Hanapin mo ko, Tanya. I am now. Do you stand? He's what? Mamaya na tayo mag-usap. I still have my meeting. My father left us and you couldn't lie to me. I burst out. Hindi siya sumagot kaya niyaya ko ni Diana kumain pero sabi ko hindi na. Nasaan ako? Bakit hindi ako pwedeng makalabas? Sabi ko. Nasa isla ka ng Gordon, miss. Ayaw ng daddy mo na lumbas ka dahil baka makatakas ka sa amin. Paliwanag niya. Gordon? Yes, miss. Or in Cebu. Kaya pala familiar sa akin ang lugar dahil nasa Cebu lang ako. Marahil nga malapit ito sa lupain ng mga Estrera. Gordon? So all this time, ginagamit namin ni mama ang apelido ng daddy ko. After all the years? Kailangan mong kumain, miss. Sa amin magagalit si sir kapag hindi ka pa kumain. Sinabi niya pero umiling lang ako ulit. Gusto ko masagot ang mga tanong ko. Sabi ko hindi ako mapapakali sa nangyari. Why do he need to do this if I am her daughter? But he's going back this lunch, miss. Ika niya. Bakit kailangan pa niya ako ipakidnap kung totoong anak niya ako? Why does he appear after all those years? Siya lang po makakasagot niyan, miss. Huwag ka na sumambat, hindi pa ako tapos magsalita. Irita kong sabi sa kanya. Ayoko maging masungit pero ang sitwasyon ko nagpapasama sa akin. She silently laughed and called someone. Baka boss niya yun? Kinalma kong sarili ko habang nakatingin sa labas kung saan nakita kong dagat at mga palm tree. Hindi ka namin pipiliting kumain. Kailangan mong hintayin si Mr. Gordon dito. Bumuntungin nga ako tumupo sa upuan. Paano ako makakatakas dito? Paano kung masama siyang tao dahil iniwan niya kami ni mama? Bukod sa aking mga iniisip, my inner me wants to know and ask him kung bakit niya kami piniling iwan. Habang naghihintay ay nilibot kong tingin ko dito at natulala sa ganda nito. Isa itong simple, ngunit eleganteng bahay na nakita ko sa buong buhay ko. Sa tingin ko may-ari nito'y mahilig sa minimalist, pero magmumukhang elegante. Ito'y parang rest house. Naglalakad ako sa paligid ng bahay habang mga gwardiya ay nasa likod ko na nanonood sa akin. Ayoko mailang sa kanya kaya iniwasan ko silang tingnan. Hinayaan lang nila akong gumala sa loob ng bahay but they always prohibiting me to go out. Lumipas ang mga oras at may narinig kaming ingay na nagmumula sa rooftop. May nakita kami isang lalaki nakasuot ng suit at lumabas mula sa helicopter. Maputing buhok niya at mukha siyang pagod. Binaling niyang tingin sa akin at mukhang tuwang-tuwa siyang makita ako. Tumakbo siya sa akin at tinawakan ang pisngi ko. Napaatras ako sa ginawa niya. Nandito ka ba talaga, Tanya? Naluluha na siya. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng dalawa kong kamay. Ako ito, Tanya. I am your dad. Anak,
Sabi niya at niyakap ako. Naramdaman kong pagtulo ng luha niya sa balikat ko. Niyakap ko siya pabalik kahit hindi ko alam kung siya ba talaga yun. I'm sorry kung humantong pa sa ganun, Tanya. Hindi ko lang alam kung paano kita yayayain pumunta dito. Panimula niya pagdating namin sa opisina niya. I'm sorry po, pero paano mo pong masasabing anak niyo ko? Tanong ko dahil hindi ako makapaniwala. May inabot siyang papel, pinakita niya sa akin ang sarili kong birth certificate. Akala ko mahirap linawin na anak kita. Salamat na lang kay Mercy dahil hindi kanya pinagkait sa akin. Sabi niya habang tinitingnan kong pangalan ng ama ko sa birth certificate ko. Guillermo Gordon. Nabasa ko habang tumutulong mga luha ko. Bakit? Nagsimula na ako umiyak dahil sa halo-halong emosyon. Bakit ka umalis? Alam mo ba kung gaano naghirap si nanay? Gabi-gabi umiiyak siya nang dahil sa'yo. Sabi ko habang naiyak. I remember how my mama cried herself alone when I am faking my sleep when I was a kid. I remember how hard for her to tell me where is my dad when we are being hopeless in Cebu because we lack of money to buy foods. I'm sorry. Duwag akong humarap sa'yo for all those years dahil sa nangyari. Sorry kung iniwan kita tang mama mo dahil sa ibang babae. Nagsisisi ako. Bigla na lang siyang lumuhod sa harapan ko habang naiyak. Tapos hinawakan ng dalawa kong kamay. Ang tanga ko sa pag-iwan sa inyong dalawa. Isa akong tanga para sumama sa ibang babae habang tinatago ko kayong dalawa sa magulang ko. I am sorry. Gusto kong bumawi sa inyong dalawa. Mahal ko pa rin ang nanay mo sa lahat ng mga taon na yun. Tumayo ka. Tapos na nangyari na. Panimula ko habang umiiyak. Pareho kaming nasasaktan dito. Hindi ko alam kung paano ko pipigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Iniwan kami ng daddy ko dahil sa isang babae. Alam niyang may anak na siya pero mas pinili niyang umalis para sa ibang babae. Hindi ko alam ang sasabihin ko pero ano nangyari? Bakit mo kami tinago? Kung mahal mong nanay ko, bakit ka umalis? Kahit nagagalit ako because he cheated with my mom, kinalmo ko sarili ko dahil gusto ko pang malaman. Tumayo siya, tumupo sa tabi ko. Nakilala kong mama mo dito sa isla. Rest house ito ng magulang ko. She's the most beautiful lady here kahit na anak siya na isang mangingisda at tendera sa palengke naman ng kanyang ina. We became close until pinagbawalan ako ng parents ko na makipagkita sa kanya. Sabi niya at ngumiti. Itong isa sa pinakamagandang araw para sa akin, Tanya. Nang makilala kong nanay mong yun, ang pinakamagandang nangyari sa akin. Tumakas ako sa magulang ko para makipagkita lang sa kanya. Na-in-love kami sa isa't isa't inamin ko sa parents ko. Nagalit sila sa akin. Hinayaan nila akong pumili between your mom and my parents and guess what? Sabi niya habang nagsisimula ng mamuong mga luha sa mata niya. I choose your mother. Nagtan kaming dalawa't nanirahan sa Manila. Itong pinakamasayang araw kahit na mahirap para sa amin na magtago sa aking mga magulang at makakuha ng trabaho para matustusan ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. At pagkatapos, dumating ka na sa buhay namin, Tanya. The most precious thing that I ever love. I also felt the fear while being with you both. Pareho kaming kinasal sa isang huwes at ang aming mga katrabahong inimbitahan lamang. 4 years have passed. Habang nasa trabaho ako noon ay nakita ko ng guards ng parents ko. I ran as fast as I could because they are chasing me. Naligaw ko sila at nakauwi ako sa inyo pero hindi nawalan takot ko doon. Alam na ng mga magulang kong nasa Manila kami. Nag-text sa akin si ma'am dahil nalaman niya kung saan kami nakatira pero hindi kanya kilala kaya nilihim ko yun. Sabi niya habang umiiyak. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya dahil nalilinawan na ako sa kwento niya sa akin. Pinipilit nila akong iwan kayong dalawa o may gagawin sila sa mga magulang ni Mercy. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayoko mangyari yun dahil hindi ko kaya makitang umiiyak ang asawa ko dahil sa magulang ko. I choose to be with the girl that my parents want, Tanya. Duwag ako dahil hindi ko nagawang ipaglaban ang mama mo sa magulang ko. Hindi ko nagawang ipaglaban kayo. I am sorry, Tanya. Your dad failed you. Andito ako para bumawi sa'yo, lalo na kay Mercy. Sabi niya sa akin habang umiiyak. I hushed him and let him cry on my shoulders. Kinamumuhian ko talaga kung paanong nilalaro ng tadhana ang aking mga magulang. They are ruined by my father's parents. Ang bigat lang sa loob ko na hindi nila nakamtan ang totoong kasiyahan sa ilang taong nakalipas. Hindi ko lang pinapakita but I am longing for a dad. Because I feel incomplete. Tapos na po ang lahat. Makakabawi na po kayo sa amin. Lalo na kay mama. She's been broken for all the years. Siya po yung pinakanasaktan dito kasi iniwan niya na alam niya lang ay dahil sa babae.
Hindi niyo po kasalanan kung ganun pong pinili niyo. Your parents manipulate you, sila po may kasalanan lahat. Sorry po kung inakasahan ko kayo ng mali bago ko po kayo pinag-explain, Papa. I said. Akala ko sa strerang kumidnap sa akin dahil siguradong kakasuhan ko sila sa pagkidnap sa akin. I didn't expect that my family will be completed and this happened. Tulad ng alon na nagmumula sa dagat, ito'y naging kalmado at maganda dahil ang isang bagyo ay naglaho at ang isang masayang pagtatapos ay babangon. Ano kayang buhay na naghihintay kay Tanya ngayong nakilala na niyang kanyang ama? Mabuo na kaya silang pamilya? At si Miguel, anong gagawin niya para muling makaharap si Tanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.